Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaharten. Tayo ngayon ay pabahagi sa inyo ng ating naging activity sa linggong ito, particularly sa pagdevelop ng lupa ng GR Valencia Memorial Academy dito sa Pulbulok, South Cotabato. Ito po ay paaralan na pag-aari ng United Methodist Church na kung saan ay nag-offer ito ng kinder at elementary. And tayo pa ay nagsisimula na trabahuin ang pag-offer ng TISDA, isang programa na kung saan ay may develop yung ating mga skills. At ito ay bahagi ng ating ginagawang paghahanda, magtatanim ng mga nyog at coffee para hindi lang siya source of income ng school, kundi maging laboratory din ng TISDA na kung saan ay ating pagsisikapan na mag-offer ng organic agriculture production. At ito po ay sinimulan natin sa pamamagitan ng paggawa ng mga sticks, at ito ay gagamitin natin sa pagli-layout upang makuha po natin yung proper distancing ng ating mga tanim, dahil balak po natin gawin ay intercropping ng coffee, ng nyog at saka ng mga fruit trees pagdating ng panahon para po talagang gamit na gamit yung ating kalupaan at hindi natin kailangan ng malawak na lupa o area para sa iba't ibang mga crops na itatanim po natin. Kailangan po natin na gamitin ng maayos o pagkakaroon ay hindi natin maraming commodities ang ating may tanim sa ating area. So tayo po ay gagawa ng sticks. Mayroon na pong sticks dyan at nagpapasalamat tayo kay kapatid na Val Ramos, ang watchman ng ating paaralan, sapagkat ini-extra effort niya yung pagtulong sa atin upang ihanda yung mga kinakailangan natin. So kailangan nating tulisan yung ating mga sticks upang madali siyang ibaon sa lupa kapag nag-layout na tayo. So ito po at mga around 80 sticks yung kailangan nating ihanda, parang sa ganun ay pagtinaman natin ng nyug at coffee sa darating na August 31. Ang pagtatanim po na ito ay gagawin ng ating kongregasyon kung saan ito nakaka-assign, ang Community United Methodist Church sa Palian, Tupi, South Cotabato, na kung saan sa September 1 aming idaraos ang o ipagdiriwang ang ika-4 na Festival of the Land. No, ito ay sinisimulan natin upang tingnan natin, balikan natin yung kahalagahan ng lupa na siyang magbibigay sa atin ng buhay, upang sa karon ay matiyak natin yung patuloy na kasaganahan ng biyaya ng Diyos, na hindi na po tayo puro suffering at pain, pagturusa at kung ano pang anyo ng pagtitiis ng dahil sa kasiraan ng ating lupa at kalikasan. No? Kapag ito ay nangyari, ay talaga hindi natin mararanasan ang magandang buhay. So yan po ang gagawin natin at part of the activity ng celebration namin ng 4th Festival of the Land ay coconut and coffee planting, upang ipakita rin yung support ng kongregasyon sa paaralang ito, na kung saan ay matatagpuan ang parehong mga institusyon ng simbahan dito sa South Cotabato. Yan po, kaya inihanda po natin para sa August 31 ay madali na lamang po yung gagawin na pagtatanim. Hindi na po natin kailangan mag-google
ng malaki-laking oras, no, para sa pagtatanim o paghahanda pa lamang ng ating magiging taniman. So yan po ang ating activity. So inihanda po natin sa pamamagitan ng ating pagtutulis ng sticks na gagamitin po natin sa ating layout ng area. So salamat na naman po at salamat po ng marami dahil meron tayong kawayan, isang puno ng kawayan sa likod ng paaralan na siyang nagbibigay ng materialis na aming kinakailangan. So, that po para sa kanon ay maging madali ang aming mga activity dito sa aming paaralan. So salamat po at maganda-ganda yung panahon. Kahit nakapagtrabaho tayo na maayos, hindi po tayo nakaalinlangan na gawin ito dahil sa kalagayan ng panahon. Pero dahil po sa maganda, kung kaya't matiwasay po nating nagawa itong ating activity na to. So yan po ang in-schedule po nating ginawa nitong week na ito. Particularly kahapon po ng umaga, Martes, ay ginawa po natin ito na activity natin sa umaga bago nag-report sa opisina dahil aside sa activity na ginagawa natin sa ating lupa ay nag-opisina rin tayo dahil kailangan nating maghanda o gumawa ng mga paperworks para sa mga realization ng ating mga pinaplano na gagawin na development ng ating area, ng ating nung lupa ng ating paaralan. Sa kanon ay masustain, no, yung mga mission and ministries nito na ngayon ay struggle na sinasakatuparan kung hindi lamang po innovative yung ating school administrator ay hindi po makagagawa ng mission and ministry itong ating paaralan. So dahil po sa marami siyang contact, marami din siyang connections at nakakapag-influence din siya kung kaya't meron tayong mga ongoing na ganitong activity. So yan po. At ngayong umaga, kaninang umaga, holiday po dito sa Pulumulok, South Cotabato dahil celebration ng Fiesta. Kung kaya't nagkaroon ka pagkakataon ni kapatid na Val Ramos na mag-layout. So kami po ay nag-layout sa isang corner ng ating paaralan. Yan po. Ang atin pong nilayout ay sa pagitan ng mga itinanim na papaya ni kapatid na Nestor Tamlik, no? Siya po ay nagrenta nung bakanting space, more than 2 hectares ng ating kalupaan ay nirentahan ni kapatid na Nestor upang tamnan ng papaya dahil yung kanya pong production ay yung kanya pong harvest ay kanya pong dinideliver sa Dolfield na nasa tabi lamang po ng paaralan yung kanilang cannery, yung kanilang processing plant. So ito ay malaki ding advantage sa school dahil sa pamamagitan ng pagtatanim niya ng papaya ay nalilinisan yung malaking porsyon ng ating paaralan. So yan po, kanina nag-layout po tayo upang matamnan po natin yung ating area ng nyug at saka kape, no? Sa pagitan po niyan
ay in between rows, pagdating ng panahon ay tatamnan din natin ng mga prutas, no? Iniisip natin yung mga prutas na sellable na at pwedeng ma-process, no? Dahil hindi lamang po organic agriculture production ang ating iniisip, kasama na diyan yung food processing, kasama na diyan ang cookery, kasama na diyan ang baking o baking at kung ano pang mga skills program or technical vocational program na in relation sa pag-mass produce ng mga produkto na galing sa lupa. Bakit po niyog ang ating naisip? Dahil po sa kongregasyon po natin sa Community United Methodist Church, sila po ay nagpa-process ng cocoa sugar at itong itatanim nating puno ay later on mag-produce ng cocoa sap upang gawing syrup and i-deliver doon sa community church upang gawing syrup o cocoa sugar. Yan. Coffee, sapagkat isa rin po ito sa mga sellable dito sa South Cotabato. Maraming nagtatanim ng mga coffee at merong coffee growers cooperative doon sa isang bayan na kung saan ay ang ating chairperson ng council, kapatid na Marcos Gabat, ang presidente ng nasabing samahan ng mga coffee growers, at yun ang ating iniisip na gagawin kasama nung ating TISDA na i-open dito pagdating ng panahon ay maging partner din natin yung co-op ng ating mga coffee growers, co-op ng mga membro natin na gumagawa ng cocoa sugar. Yan po. Maganda po ito dahil magiging partner po yung ating i-open na TISDA at saka yung mga ibang grupo ng simbahan at ng ating community. Ito po yung tinatawag nating collaboration. So mag-collaborate po tayo para sa hindi lamang ng development ng mga institusyon ng community, kundi kasama na higit sa lahat ang development ng economy ng mga tao, ng mga kasapi ng ganitong mga samahan. So yan po, maganda po yan na activity. So inaasahan po natin na 2 to 3 years, 3 to 4 years from now ay itong mga tinanim natin ay magiging productive na. Masisimulan na natin ang harvest nitong ating mga itinanim na mga nyog at coffee, at ganoon din later on yung mga prutas na itatanim po natin. Yan po, at maganda na ang panahon ngayon ay nakiayon kahit ang gawa po natin. So bukas po, Webes ulit, itong mga sticks ay gawa natin ng butas, no, para pagdating ng August 31 ay yun na lamang pagtatanim ang gagawin, no. Maganda sana kung meron tayong manpower pa na magdala nung manure, no. Dami na pong dito kasi marami ng mga nabulok na mga dahon at pwede nang gawing organic fertilizer. Pero yun nga lang, wala tayong
sapat na manpower pa. So kami muna ni kapatid na Val, maraming salamat dahil talagang nag-i-extend ng kanyang time, no, kahit pa wala siyang additional na compensation. Yung iba nga pag na ganitong extra work may overtime pay, pero sa kapatid na Val ay dahil sa pagmamahal niya sa school, isa siyang membro ng simbahan, nakikiisa sa layuning ma-develop itong ating paaralan. So malawak-lawak pa po yung area na yan, no? Yan ang mga area ng ating paaralan na panalangin natin ay ma-develop upang sa ron ay higit na mapakinabangan at sa mga susunod na henerasyon yung future generation ay ganap na matutulungan upang sila ay magkaroon ng magandang edukasyon, no? Quality education, Christian-based quality education. So hiling ko po sa lahat na isama ninyo kami sa panalangin upang itong aming intention na ito na i-develop itong area ng school at sa kanon ay makatulong, no, sa pagpapalaganap ng mabuting edukasyon na nakabatay sa pananampalataya. So yan po yung atin pong panalangin, no? At siyempre, hindi po namin makakaya ito kung kami ay magtitiwala lamang sa aming physical na kalagayan, no? Sana po ay kahit sa malayo po kayo ay maging kasama namin kayo sa struggle na ito sa pamamagitan ng inyo pong mga panalangin, no? At pakasakali pagdating ng panahon, sino man po sa inyo yung aking mga subscribers, kung kayo po ay narito sa South Cotabato o kayo ay mapunta rito, who knows, yung mga anak nyo, yung apo nyo ay mapunta dito upang mag-aaral. At itong ating itinanim ay makatulong sa pag-educate ng inyong mga apo, ng inyong mga anak. At ito ay maalala ninyo na minsan sa inyong YouTube channel ay dumaan si Hardinerong Pastor at inyong napanood itong video na to at maisip nyo na naging bahagi kayo ng inisyatibong ito sa pamamagitan ng panalangin. So yan po yung mga kaharden ang atin pong naging activity sa linggong ito sa ating gawain dito sa GL Valencia Memorial Academy dito sa Pulbulok, South Cotabato, no? Ito po ay umaabot sa more than 5 hectares na lupa at kami ay sobrang nalulungkot dahil hindi siya agad-agad na-develop na program ang development nito na nakaraang taon. Sana nga ay kung sana naumpisa noon, ngayon ay talagang pakinabang na sana. Konting lambing po sa ating mga kaharden. Paki-subscribe po ng ating channel, Hardinerong Pastor. At paki-like po ng ating video para indication po na gusto nyo itong ating video. Ganun po na pag-hit ng ating notification bell para kayo po ay laging updated sa mga bagong video na ating
ina-upload. Ganun din po na mag-leave po tayo ng comment para sa inyo pong kasagutan sa inyong mga concerns. At ganoon din po, God bless sa bawat isa na nanood ng ating video at sana po ay sa mabuti tayong kalagayan sa araw-araw.